Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Evelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang kung minsan dapat tayong sumuko para ang buhay natin ay lumago? Oo, kasi minsan parang sinasabi natin, don't quit. Pero meron palang mga pagkakataon na dapat kang mag-quit. May mga pagkakataon na mas lalo tayo kasing lumalaban, mas lalong nasisira ang ating kinabukasan. Totoo po yan. At good news, mamaya pag-uusapan natin ano-ano mga sitwasyon na tayo ay dapat nang sumuko. Sa ating episode na, I quit, ayoko na! Pag-uusapan din natin kung paano malaman kung pwede kang maging matagumpay sa buhay. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po bigyan nyo kami pagkakataon pasalamatan kayong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa tulong ko pa sa mundo. At syempre, congratulations to our son Joseph and Erica for their beautiful wedding. Thank you so much, to all who attended and made the celebration more meaningful. Pero may shoutout lang kami kay Madeline Arenas of Kubrick's Photography for capturing beautiful moments and memories on their wedding day. Sa mga naghahanap po na magaling na kukuha po ng photography sa inyong kasalan, ano mga okasyon, yan, pwede niyo po puntahan si Madeline. Yes, Madeline, thank you so much. At syempre, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala namin, one idea can change your life. O in this case po, one story can change your life. Ang Tulong Pampagana natin ngayon ay tungkol sa toothpaste. Alam niyo po bang marami pong matututunan sa toothpaste. Sa toothpaste may matututunan. Napakaganda po nito. Makinig kayo. Ang ganda dito. Sa loob ng isang classroom, may nag-aaway na dalawang estudyante. Nang dumating ang teacher, ay nako, ang lahat ay biglang tumahimik at umupo sa kanilang mga upuan. Binuksan ng teacher ang kanyang bag at kinuha ang kanyang toothpaste. Sinimulan niya itong pigain, pinipress, no? Unti-unti lumabas niya. At unti-unting lumabas ang laman nito. Nang lumabas na ang lahat ng laman ng toothpaste, pinilit ng teacher na ibalik ang toothpaste sa kanyang lalagyan. Pero hindi niya ito nagawa. Etong sabi ng teacher, "This toothpaste represents the words you speak. Once you say something that you want to take it back, it's impossible. And it only creates a mess. Kaya think before you speak and make sure your words are going to be good use before you let them." Ito po, yan po ang mensahe po ng toothpaste. Kaya po, isa-isahin po natin yung mga matututunan natin dito at sana hindi lang natin matutunan, gawin po natin sa ating buhay. Totoo yan, ano? Kasi pagka nilabas mo na yun naman ng toothpaste, ang hirap ng ibalik. Lesson number 1! Lesson number 1, be careful with your words. Once you speak it out, you can take it back. So, yun po unang-una sa mga taong nakikinig at nanonood ng programa ito. Kaya po dapat bago kayo magsalita, mag-isip kayo mabuti. Dahil po, pag binitawan nyo na yan, mahirap balikin. Parang toothpaste po. Pag lumabas na po yung toothpaste, kahit paano shoot nyo po doon sa toothpaste na tube, hindi na makakabalik. Ganun din po sa atin. Kaya po mga kapamilya, hiling ko po, be careful bago kayo magsalita. Dahil hindi na pwedeng ibalik yung isang bagay na nasabi. Oo, pwede kang mag-apologize, pero once nasabi mo na, nakasakit ka na. Nasaktan mo, pwede ka mag-apologize, pero yung sakit nandun na. Okay nga po sana kung tanggapin ang apology nyo. May mga pagkakataon po hindi natatanggap ang apology nyo. At yung sakit po, tumatagal na isang araw, isang buwan, isang taon, iba po. Habang buhay. Iba nga nakamatayan na Ingat po sa bawat salitang inyong papigkasin. Number 2, be careful with your words. Ingat-ingat. Ang sabi nga, the tongue has no bones, but is strong enough to break a heart. O nga, no? Pag-ingat mo sa tao, sa katawan, yung tangang walang bones. So, una sinasabi natin kanina, be careful pa nagsalita ka, hindi mo na pwedeng balik. Pero isa pang napaka-importante, hindi lang po yung pwedeng balik. Bawat salitang bibitawan mo, pwedeng makasakit. Salita lang, siyempre, paano naman nakasakit yung salita? Malamang tumusok alam nyo na, gaano karaming pagkakataon na saktan kayo sa mga salitang binitawan ng asawa nyo, ng magulang nyo, ng anak nyo, ng kaibigan nyo, ng mga tao na kapaligid sa'yo. So yun po, kaya bawat salita talaga pag-iisipan nyo mabuti dahil pwede po itong makasakit.
iba ho, makasira ng buhay na may buhay. Hindi lang, makasira rin ng relasyon. Totoo yan. Kasi minsan, meron ka mga pinagsasasabi na hindi naman tama, nasira tuloy ang relasyon ng bawat. At kung minsan kahit tama, hindi po lahat ng tama, binibitawan. Sasabihan mo. Lalo na po sa mga tao, hindi naman dapat makaalam. Oo. So, ingat po sa bawat salita kasi may mga salitang hindi po dapat binibitawan at may mga salitang binibitawan sa tamang lugar lang. Correct. At tamang taong nakikinig lang kasi pwede po makasira ito ng buhay ng marami. Tandaan na, be careful with your words. The tongue has no bones but is strong enough to break a heart. Number 3, be careful with your words. Words are free. It's how you use them that may cost you. Yeah. Libre lang ito. Pero kung paano mo gagamitin ito, naku, mahal ang kamay. Totoo po, may mga pagkakataon po yung isang salita na yung binitawan, kumisan will cause relationship breakup. Nasisira po yung relasyon ng mag-asawa. Nasisira po yung relasyon ng mag-ama, mag-ina, Yeah. magkaibigan. Iba po, nasisira ang relasyon ng magka-opisina, mag-boss. So, delikado po talaga yung bawat salitang yung binibitawan kasi pwede po itong makasira. Yes, libre nga lang yan, pero kung paano mo gagamitin, ayan ang magbabayad ka naman. Naalala ko yung isang empleyado na asar siya sa boss niya. Sabi niya, I resign. Pinatulan ng boss yung pala. Ayun. Hindi niya naman pala minimin yun. So, yun po, nawalan po siya ng trabaho ng pagkatagal-tagal na panahon dahil salitang binitawan niya, tinanggap naman po ng boss niya. So, ingat sa bawat salitang inyong bibitawan. Naku, lalo na po yung chismis. Naku, Ay, ingat. makakasira po ito sa buhay. Hindi lang ng iyo, makakasira ito ng buhay ng iba, and eventually, makakasira ng buhay. Number 4, be careful with your words. Be sure to taste your words before you spit them out. Ayan, isa pong magandang paalala. Natitikman pala yun. Ito po yung napakaganda pong paalala. Bago mo daw bitawan yung anumang salitang balak mong sabihin, tikman mo muna. Bago sabihin, for example, may babanggitin ka, ay maalat, wag na lang. Ay maasim, wag na lang. Ano po ibig sabihin nun? Bago ka bumitaw na anumang salita, pag-isipan mo mabuti, makakasakit ba to? Makakasira ba to? Sama ba to ng damdamin ng ibang tao? Tama ba ito? Chismis ba ito? So, pag tinikman mo, parang something is wrong, huwag mong bitawan. Kasi po, makakasira po to ng buhay ng iba at pwede ng Wow, ang gandang paalala, no? Be careful with your words. Kumbaga, yung sinasabing tikman, kung matamis, ibig sabihin it's edifying. Yan, yung diba? bitawan. So, be sure to taste your words, ha? Before you spit them out. Tikman bago bitawan. So, ganda po paalala yan at pag ginawa po natin yan, maraming sakit sa manang loob ang maiiwasan. Marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo, Global. Huwag dididig. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, basa mo global. Vic Garcia pumuli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin mas gumanda ang iyong buhay, bibigyan namin kayo ng mga tips para continually lalo gumanda ang inyong buhay. Hatid po ito sa atin ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioners, lotion, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Tandaan, ito ay non-toxic, hypoallergenic with certified organic ingredients. Visitahin niyo po ang Earth Baby's website or Sa Amazon, para mas mailis makabili po, lahat po ito available sa atin. Okay, sa araw to pag-uusapan natin ang 7 signs someone will be successful by Jody Cook. Ito daw po yung mga signales o senyales na ang isang tao o isang bata o ay pwedeng maging successful. Ibig sabihin para mga kwanto na mga kailangan indicators. Tingnan yung mabuti na, uy, may future itong batang ito o itong taong to. Tingnan po natin, baka mayroon po kayong anak, pamangkin, apo na may ganito. O bantayan yun, tulungan nyo para ilabas lahat ng kanyang ganito. Number 1, they find their own inspiration.
Kumbaga, hindi na sila nag-aantay. They don't need pep talks to perform or yung motivational speech to deliver. They have made self-sufficiency their mission. And they don't rely on others to pick them up if they're having a bad day. Ito ba yung mga taong self-inspired? Hindi po na kailangan na nanay, tatay, kapatid, uy, ang galing mo, uy, kaya mo. Hindi po. Sila po yung mga taong kaya nila kahit walang inspiration sa ibang tao, they can inspire themselves to do things on their own without even other people noticing it, yet they just keep on doing what is right. Ay nako, pag ganyan ng empleyado, yung pamangka, ay nako, ganda po niyan. May posibilidad daw po yan maging truly successful. Self-inspired people. Hindi lang yan parang may strategy sila to always be at their best. And they have techniques to go from low to high energy. And they consistently apply them until it comes naturally. Ito may mga taong kahit parang may masamang nangyari, pero makikita niyo masaya. May hindi magandang nangyari, pero okay lang siya. Pag ganito daw po yung taong nakikita mo o kamag-anak mo, ay malaking posibilidad magiging successful yan. Kasi they steer away from draining topics. Mga topics na mga medyo nakakaubos ng energy. And people, and they inspire others as a byproduct of their self-assurance. Ito ba yung mga taong pag may nakikita siya nakichismisan lang, walang kakwenta-kwentang bagay, pinag-usapan, umaalis. Bakit? Kasi feeling niya, madidepress lang siya. Pag nakinig siya doon, masisira lang yung mood niya. Humahanap siya ng ibang paraan para siya ma-inspire. Naku, gawin niyo rin po yan. Gaganda. Number two, their character is sound. Kumbaga, character predicts success more than anything else, di ba? So, who you are now is who you will be in the future. Ito pa yung mga taong alam mo yung ano susunod niyang gagawin. Bakit? Kasi yung character niya, predictable to po mga taong to. Ibig sabihin, ay, pag ganyan nangyari, ito gagawin niya. Pag ito nangyari, ito gagawin niya. Bakit? Sound po yung character niya. Siyempre yung mga taong alam mo hindi gagawa ng mali. Pag nagkamali, hihingi ng sorry. Bakit? Sound po yung kanyang pangunawa, sound po kanyang mga paniniwala, kaya po makikita mo, ang dali po kausapin itong taong to. Hindi po siya mahirap kausapin. Kasi ang paniniwala nila, Sir Vic, small actions multiply over a lifetime determines someone's future. So, ibig sabihin parang disiplinado po, hindi lang po sa sarili, sa katawan, maski sa pag-iisip at sa kilos. Pag ganyan po yung taong nakaharap sa inyo o kamag-anak nyo o empleyado nyo, may laban po yan maging successful. Ito pa isang indicator, ha? They're consistent behind doors. Closed diba? doors. Or closed doors. Yes. So, kung ano siya, nang nakasara ang pintuan, ganun din siya kung nakabukas ang pintuan. Yan. Ito po yung mga tao. Ang dali po, meron po silang integrity. Ibig sabihin, pag sinabi niya to sa'yo, at may taong ibang nakakakita o nakadinig, sasabihin niya rin yun. Ibig sabihin po, wala po sa kanyang pagkakaiba nun. Isa lang kausap o maraming kausap. Siya po ay napakasimple po. Ito ang tama kahit may nakakakita o walang nakakakita, ito ay tama. Ito ay mali. Kahit may nakakakita o walang nakakakita, ay pwede, malamang maging successful yan. Sabi nga niya, yung someone bound for success operates exactly the same whether they are being observed or not. Kumbaga, they do what they say, whether may audience or yung mga tao, kahit wala nakakakita, hindi siya tumatawid hindi siya nag-jaywalk. Pero mga tao, wala naman nakakakita, wala naman police. Naku, medyo problematic po yung character na yon. So, wala naman makakahuli sa atin, gawin natin to. Problematic po. Ang mga taong truly magiging successful, may nakakakita o wala gagawin ng tao. At syempre, hindi lang yan. They don't aim for bare minimum. They don't say, that I will do. Gagawin ko yan. They do it. Napaka-importante po. Yan po yung tao truly magiging successful. Next! Ano yung susunod natin pag-usapan? Ito naman, number, tayo? Set 4. Number 4. They don't need following. Ayan! Nako! Hindi, pag binigyan mo ng trabaho, hindi ka pupunta sa kanya, uy, tapos na ba? Ano na ba? They don't need chasing or following up because they make it their mission to match their actions to their words. Naku, pag nakakita po kayo ng ganyang empleyado o kaya anak niyo po, bang may pinagawa ka? Tapos, kita mo ginagawa. Yeah. At, bago pa lang yung deadline, binibigay niya sa'yo. Unlike may mga tao, may pagkakataon, di ba? Binigay ka.
O hindi ba ginagawa? Ibang patuloy ka ng follow up, mahirap po yun. Pero po, ito yung mga taong tunay na magiging successful na alam nyo, pag binigyan nyo ng trabaho, ibibigay sa inyo bago pa lang deadline. At saka they will work out what's possible. 'Di ba? Kung ano yung posible, gagawin niya, at saka trustworthy itong mga taong ito. And people like this are the lifeblood of business, and without them, success would be impossible. Number 5. Number 5, how they talk about others. Makikita mo daw kung maging successful siya kung paano niya pinag-uusapan ang ibang tao behind their back. Pag nakakita po kayo ng taong mahilig i-chismis yung ibang tao, problema po yan. Lalo-lalo na kung mali o lalong-lalo na kung hindi maganda. Okay pa nga po yung kinukwento si alam mo, so galing dito, galing. Okay pa yun. Pero kung mali, hindi maganda ang kinukwento sa'yo nitong taong to, medyo malabo po yung maging successful. Kaya ingat kayo sa mga tao. They avoid conversations of judgment. Yeah. No? They can always see the other side, and they'd rather address an issue with someone in person than talk about them to others. So, technically po, itong tao to, hindi nailig ng chismis. Gusto niya lang po yung facts. Pag hindi na po totoo yung pinag-uusapan, ayaw nyo na. Naku, yan po yung mga taong tunay na magiging success. Number 6, they take ownership. Ayan! Ibig sabihin po, pag nagkamali, tinatanggap nila, hindi po sila nagtuturo. They don't bring their problems to others to solve. They dig right in and get there first. Yeah, pag ganyan po yung tao na nakikita nyo na nagtuturo, malamang di maging successful yan. Pero po yung taong nagkamali, ang tao pong handang tumanggap ng pagkakamali, malamang maging successful. Oh, saka kumbaga, they yung ino-own nila no? Alam nila na sila ang gumagawa. Number 7. Number 7, they spread good vibes. Ayan, ano po, ito yung mga tao napansin nyo, may mga tao din pag nakita mo, para bang, ang saya mo, lumulungkot ka. Ito yung mga taong pag nakita mo, sumasaya ka kahit malungkot ka. And sa totoo lang, they are sure of themselves that they can encourage others. They use it to inspire. They are positive and happy. Naku, sana po, nakita niyo itong mga prinsipyo na to. O kaya kung wala man po sa inyo, sana gawin nyo. Kasi pag ginawa niyo po itong mga bagay nito, ay malamang kayo rin po ay magiging successful. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, ito pag-uusapan natin ano-ano mga sitwasyon na dapat na tayong sumuko. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag dididi. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mag-global. Vic Garcia pumuli. At Abiling Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, isa sa pinakamalaking problema ng maraming tao ngayon ay litong-lito na sila kung lalaban pa ba sila o babawi na sila. Totoo yan. Maraming tao ngayon ang hirap na sa mga problemang hinaharap nila. Nag-iisip sila, titigil na ba ako? Hindi. Mag-resign na ba ako? Isa-isahin po natin mga pwede. Magre-resign na ba sa trabaho o magtatayo na lang ng Yan. negosyo? Tanong yan na malaki at marami pong nalilito dyan. Isasara na ba ang negosyo o patuloy magsasakripisyo? Yan, may mga tao naman may negosyo na, tutuloy ba o titigil na? Problema yan. Iiwanan na ba ang karelasyon o hahanapan ng solusyon ang mga komplikasyon? Yan, malamang ikaw yan. Boyfriend mo, girlfriend mo, daming problema. Aalis na ba? Tigil na? Hanap na lang ng iba? O baka may solusyon pa? Problema rin yan. Or lalaban pa ba? O babawi na sa anumang problemang inyong dinadaan? Malamang ikaw yon. Kung meron kang problema pinagdadaanan, di ba dumarating ka sa punto? Ayoko na! Suko na ako. Pero sabihin sa'yo ng iba, don't quit! Oo, laban! So ngayon, torn between two lovers ka. Lalaban pa ba o susuko na? Lalaban pa ba o susuko na? Dumarating po tayo sa puntong pag sumuko na tayo, feeling natin mali. Pero alam niyo po bang may mga pagkakataon, ang pagsuko ay tama. Sir, mayroong ganon? Pag-uusapan. Yes, katulad na sinabi natin kanina, alam nyo ba na kung minsan kailangan nating sumuko para lumago. Kailangan nating bumawi para magwagi. Totoo yan. Kailangan nating umatras para umabante. Totoo yan. Sa mga tao pong parang gusto nang mag-quit. Baka ito, makinig ka mabuti. Baka ito'y matagal mo nang hinihintay. Sa totoo lang po, hindi po lahat ng pag-quit ay mali.
Yes. May mga pagkakataong it's much better to quit than to continue. Yeah, katulad niya, naninigarilyo ka. Alam mo, masama sa baga mo yan. Quit smoking. So yan po, isa-isahin po natin itong mga bagay na pagkakataon na pwede na tayo mag-quit. So pag-uusapan po natin, ano ang mga sitwasyon. Take note, sitwasyon na pag-uusapan natin. Baka ito problema mo na dapat na ikaw ay sumuko. Sa ating episode na, I quit! Ayoko na! So may lima tayong sitwasyon na pag-uusapan na magbibigay po sa atin ng indikasyon. Pag ito nangyari, okay lang mag-quit. Ulitin po natin, hindi lahat ng pag-quit ay mali. May pag-quit na tama. So, number 1. Number 1, ayawan na kung mali ang iyong ginagawa o pinaglalaban. So, kumbaga, quit when you know what you're doing and what you're fighting for is wrong. Kung ikaw po ngayon ay may ginagawa, at parang nag-iisip ka, lalaban pa ba ako? Tutuloy ka pa ba to? O aayaw na ako? So, unang-una pong pwede niyong gawin na ito. Ayawan na kung mali ang iyong pinaglalaban. So, paano kung malalaman kung mali? Ay, pag-usapan natin, but some of you, alam niyong mali. Yes. Sa mga tao hindi alam, ibang usapan niyo. Doon muna tayo sa, alam mo, kung alam mong mali ang iyong pinaglalaban, ang suggestion po namin, quit. Sabihin mo, ayoko na, I quit. Yun ang unang-unang dapat niyo maunawan. Correct. At minsan, di ba, parang akala mo, kailangan mo pang lumaban o mag-proceed, pero kailangan mo na mag-stop. Basta, Oo. number 1, sitwasyon number 1, pag mali ang iyong pinaglalaban, itigil na ang laban. It's better for you to quit dahil unang-una, mali nga ang pag-isipan mo. Alam mo nang mali. Pag mo tutuloy ilalaban pa. yung mali, ito sabihin nila, Sir, pwede ba yan? Alam mo nang mali. Lalaban na pa. Pagpatawad niyo po. Marami Napakarami pong sitwasyong alam namin. Mali na, nilalaban pa. Eh, baka ikaw yun, tigil mo na. Or ayawan na kung meron kang bawal na pag-ibig. Ayan! Quit if you know you have forbidden love. Yeah. So ito, specific na po ito. So, tinatanong natin ngayon, ano yung mali? Ito yung mali. Kung ikaw ay in love sa mga taong o sa taong may asawa na, tama yun ang mali. Mali. So pag yan ang sitwasyon mo, ayaw na, quit na kasi bawal na pag-ibig yan. So bawal, maling pag-ibig. Eh ba't tinutuloy pa? O kaya may asawa ka. In love ka sa dalaga o binata. O sir, Ako! dalaga at binata naman siya. Sa kanya walang mali. Ikaw yung may asawa. Mali yun. So, tigil na kung yan ang problema mo. Oo nga, Kaya ayawan na kung merong bawal na pag-ibig Bawal or na pag-ibig. forbidden love. Ayaw na. Ano pa yung mga ayaw na? Ayawan na. Kung nangungutang ka ng pera para bumili ng anumang bagay, pero hindi mo naman kayang Ayan. May iba Kasi po. karamihan, kastas sila ng kastas, Yeah. di ba? Hindi mo kayang bayaran. May iba po sa inyo, hindi naman pag-ibig. Relasyon ang problema niya pera. Ang problema po, patuloy kayong bumibili ng mga bagay na hindi nyo naman kayang bayaran. Pag nandiyan na po ang sitwasyon nyo, tigil na, ayawan na, ayoko nang bumili nito, ayawan na, bakit? Mali eh. Yung pagtuloy mo, paglaban mo ito, sumisira sa buhay mo. For example, Yeah. Sir, kailangan ko nang bumili ko ng bagong sasakyan kasi gusto ko bago. Sir, kung binabaong ka nitong sasakyan ito sa utang, ayawan na, ibenta mo na. Ibig sabihin, find a way to get rid of this debt kasi kung hindi, lalong babaon ka sa utang. Hindi lang, hindi lang kotse yan, pwedeng cellphone yan, pwedeng computer yan. Ayawan na. Okay, isa pa. Sa buhay, ayawan na kung meron kang masamang bisyo Nako. sa buhay na nakakasira sa buhay mo. Sampol! Katulad ng alak, no? Alam mo namang masama. Mm. Sigarilyo, sugal, drugs, at marami pa. Dagdag ko pa, online shopping na hindi mo namang kailangan, bili ka ng bili. So kung tingin mo, may bisyo ka, at alam mo yun, ibig sabihin ng bisyo, isang bagay na mali, na nauubos ang pera, Addicted ka na. ayaw na, huwag ka na mag-isip, tutuloy ka pa ba to? O hindi ko na, tutuloy. Huwag ka nang mag-isip kung tutuloy. Sinasabi na namin sa inyo, I quit. Sabi mo, ayoko na. Gawin mo yan, gaganda buhay mo. O, ito pa. Ito maganda, makinig kayo. Oo, ayawan na kung meron kang
kapritsyo Mm. na may masamang dulot sa buhay. Sample ng kapritsyo. Sobrang gasto sa sapatos, Mm. sa damit, Mm. sa bag, Mm. sasakyan, Mm. gadget, Mm. ito pa, Amazon. online shopping. Tibo. Shopify. Take note ha. Kanina, bisyo. Alam natin, mali yun. Pero yung kapritsyo, technically hindi naman mali. Kaya lang po kung yung kapritsyo mo, sumisira na sa buhay mo, ay ayaw na. Yes. Kakaintindihan tayo? Dahil mo ng bag, dahil mo sapatos, dahil mo damit, ayaw na. Ito pa, Sa hindi trabaho. lang yan. Sa trabaho, ayawan na kung may maling pinapagawa sa iyo ang boss. Kahit ilang beses mo nang sinabi na hindi mo ito kayang gawin. Yan, may mga tao. Pero, pinagagawa May mga tao ganyan ang sitwasyon ko. Pinapagawa to eh. Ayoko namang gawin. Kaya alam mali eh. Kaya hindi ko magawa. Kaya ayoko nang gawin. Anong gagawin ko? Ako po, suggestion ko po, kung nakiusap na kayo, sinabi nyo na ayaw nyo na talaga, pero pinipilit na para boss nyo. Baka ito'y mapagkakataong Yes. sitwasyon. You need to resign and look for another job. Tama. Number Number 2, ayawan na kung tapos na at wala ka nang magagawa. The judgment is final. May mga pagkakataon po ka tapos na, naglaro kayo, natalo kayo, reklamo ka pa na reklamo, tapos na, wala ka na magagawa, umayaw ka na. Sabi nga nung nakausap natin, di ba? Yung iba, dakdak pa ng dakdak. Sabi naman namin huwag mo nang gawin, no? Kasi, kumbaga, tapos na yun Bakit mo pa itutuloy yung pag-rarant mo? May mga tao ganun, Diba? tapos na, wala na na yan. Pero rant pa ng rant, nakakasakit ka lang ng ibang tao. Sakit mo sarili mo. Pag ganun, quit. Tanggapin mo. Hindi maganda yung nangyari. Talo ka. Huwag ka nang gumagawa. Tsaka kasi magalit ka man, magwala ka man, wala nang magbabago, tapos na Just quit and learn from it. So, yun na. Sample. Sa relasyon, ayawan na kung may asawa na ang mahal mo. Yeah. Huwag mo na ipilit. Mahal mo siya, pero alam mo, may asawa. Quit. Wala ka na Tapos magagawa. na, kasal na siya. Oo, sa trabaho, ayawan na kung nagdesisyon na ang iyong kumpanya. Di ba? Example. Hindi ikaw pero mo. Hindi, oo. Hindi ikaw yung direction mo na gusto. Huwag yan sumamalog mo, baka merong mas magandang mangyari. Quit. Huwag mo na ipaglaban yan. O sa sports, ayawan na kung tapos na ang laban at meron ng nanalo at natalo. Ikaw yung natalo. So, pag naintindihan niyo po itong mga bagay nito, may mga pagkakataong nandiyan ka wala ka na magagawa, tigil mo na, ayaw mo na, quit! Naku, marami pa tayong pag-uusapan. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko pasa mo. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo global. Vic Garcia pumuli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic na to, magbibigay daan muna tayo sa hair tips mula kay Jane Magansyang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Yes, boost your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Oh, life
Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong, ano na mga sitwasyon na dapat na tayong subuko sa laban? Sa ating episode na, I quit, ayoko na! O review muna tayo. Sabi natin kanina, number 1, ayawan na kung mali ang iyong ginagawa o pinaglalaban. Number 2, ayawan na kung tapos na at wala ka nang magagawa. Umayaw ka na. Number 3 Okay, tayo number 3 na, ayawan na kung ang iyong pinaglalaban ay ang inyong opinyon at mainit na ang usapan. So, ano po ibig sabihin nito? Makinig po kayo mabuti. May mga pagkakataon na involve po tayo sa diskusyon, kumisa na pupunta sa argumento, at pinaglalaban po natin yung ating pangunawa o paniniwala. At yung kalaban natin, ganun din. So, sir, pag ganyan ang nangyari, ayawan na. Sample. Oo. Kasi maraming simpleng usapan na nauuwi sa mainit na pagtatalo dahil walang marunong mag-quit o walang gustong magpatalo sa kanilang mga opinion. Diba? Totoo po yan. Ibig sabihin po yan, hindi lang po nangyayari yan sa mga kakaibigan, sa opisina, maski po sa mag-asawa. Napaka-importante po yung salitang opinion. Dapat maunawaan nyo to. Kasi pag naunawaan yung salitang opinion, palagi na po siya sabi, huwag po kayo makipagtalo sa salitang opinion. Yes. Bakit? Ano ba ang opinion? Kasi opinion, ano yan personal belief, feeling, or judgment about something which is not necessarily based on absolute fact or certainty. Lali naman natin ha? Yun Which ang is opinion. not actually based on actual truth or facts. Ibig sabihin, ang opinion na po, yun yung pananaw mo sa buhay, pagtingin mo sa buhay, na hindi necessarily na tama totally. Pwedeng may tama ka, yung kabila, may opinion din, may tama rin siya. Sa pag pinaglaban nyo po yan, mag-aaway lang po Yes. kayo. Yun po ibig sabihin nun. Unlike yung mga facts which can be proven, true or false, yung opinions are shaped by experiences, emotions, perspectives, and different people can have different opinions about the same thing. Iisa lang yan, pero iba-iba tingin nila. For example, facts. Magkano ba ang ginastos natin last month? $2,000. Fact yun. Fact yun. Opinion. Alam mo, magastos ka masyado. Ha? Magastos? Paano mo nalamang magastos? Kasi binili mo to, binili mo. Opinion yun. Sasabihin niya, nagtitipid na nga ako. So, pag ang mangyayari, sabi mo magastos, siya nagtitipid na, pag-aawain nyo kasi opinion yun. Pero sabihin nyo, alam mo, last month, gumastos ka ng $1,000. Patunayan mo lang ng 1,000. Yes. Fact yun. Pero pag sinabi mong magastos ka, opinion yun. Nagkakaintindihan ba? Yung po pagkakaiba ng opinion at fact, at pag ito naintindihan nyo mabuti, mababawasan po ang samaan ng loob. Saka sa opinion, ang mga tanong dyan, sino ba ang mas magaling? Yan. Sino ba ang mas maganda? Yan. Sino ba ang mas sikat? Yan. Ay nako, ang Pag- lahat ng ito ay opinion. Pag yan po pinag-uusapan nyo, opinion yan, huwag nyo po i-dik-dik mabuti ang buhay nyo dahil pag-aawayan nyo. Ibig sabihin, galangin nyo po yung opinion. Tingin niya maganda parang sa mga mag-asawa. Yes. Gano'ng karami sa inyo nag-away, nagkasamaan ng loob dahil, gusto kong bilhin tong supang ito, gusto kong ganda nito. Sa tingin ko, mas maganda to. Tingin ng asawa mo, mas maganda yung isa. Alin mas maganda? Pareho kayong tama. Parehong Yes. maganda dahil yun ay inyong opinion. Tsaka ang opinion ay pwedeng pag-usapan. Pero dapat hindi pinagtatalunan. Yan. So may nakita kayo. Mas maganda to sa'yo. Mas maganda. Pag-usapan natin. So, justify mo. Baka naman nakinig yung kausap na, ay, nga, mukhang tama ka So, pag-usapan nyo. Pero wag pagtalunan at pag-awayan. Yung po, mga may asawa, may karelasyon. Kung minsan dyan po nangyayari sa inyo, simpleng opinion, pag-aawayan nyo, mamaya, yung relasyon nyo, apektado. Sabi nga ni Bernard Beruche, everyone has a right to their opinion, but no one has the right to be wrong about the facts. So, nagkaintindihan, okay lang po, may opinion tayo lahat. Walang problema. Pero, wag nyo pong pagpilitan yung facts sa ibang tao. Kasi napakasimple po yun Facts, dapat may basis. Mayroon pong pinanggalingan. Mayroon pong resibo kung magkano ginastos. May listahan. Yun po, hindi opinion yun. Listahan yun. Okay? Wag, meron kang sarili mo opinion, pero yung facts po dapat tanggapin natin. May paalala si William James dyan. Sabi niya, your opinion is your opinion. Your perception is your perception. Do not confuse them with facts or truth. Kung minsan dyan po nagkakaproblema maraming tao, ibig sabihin, hindi nila ma-distinguish what is opinion and what is facts. Napakasimple Yes. na po, sinabi na po namin.
Gumastos ka, $1,000. Pa. Teka, may listahan. Magastos ka, opinion mo yun. Kasi may mga tao po, pag gumastos ng 2,000, magastos. May ibang tao, pag gumastos sa 500, magastos na. So, depende po. Yun ang opinion. Yan. Ako, Number kailangan alam ha. Number 2. Ay, number 4 na po tayo. Ay, 4. Number 4. Ayawan na kung ang iyong pinaglalaban ay maliit na bagay lang naman o dahil sa iyong pride. May mga pagkakataon po, yung pinagtatalunan nyo, maliit na bagay It na. doesn't matter. Pero dahil feeling mo gusto mo pakitang tama ka, ako hindi nagkakamali, ilalaban mo. Ano resulta? Away, samaan na loob. Ang punto po namin, kung maliit na bagay lang, Bigay mo na sa kanya. get mo na. Sabi nga po, Oo. lagi ko sabi sa asawa ko, pag meron ka anong kausap na medyo parang matindi sa kanya yung debate, pasayahin mo na siya. Give it to them. Tanggapin mo na yung sinasabi niya. Maliit na bagay lang naman. Oo, parang yung frame, 'di ba? Ay nako, parang hindi diretso, sa kanya diretso. Hindi Pagbigyan mo mo naman na. ikamamatay yun, sige pagbigyan mo. So, na. marami po sa atin napupunta sa argumento at away sa mga napakamaliliit na bagay. Kumisan nga siya sabi, ang liit na bagay lang naman ginagawa pang issue. Take Maliit note, pala. kung sinabi mo yon, maliit na bagay pala, huwag mo nang gawing issue. Sa kanya issue, pagbigyan mo na siya. Nagkakaintindihan? Kung yun ang pananaw mo, pasayahin mo na lang. Yes, maraming tao ang nasisira ang buhay dahil dyan. Yung iba nga namamatay Oh, pa. iba nakakapatay pa. Oo. Bakit? Ang liit na bagay. Eh, ba't mo ko tinignan? Masama tingin mo sa akin. Ayun. Nagkasamaan na, nagsapakan patay. Oo, halimbawa, ayawan na kung sabi ng asawa mo, gusto niya white chair. Mm. Pero sa'yo, ito maliit na bagay, quit, pasayahin mo na lang yung Okay na, asawa white mo. na po, okay na. Tapos, ayoko talaga. Maliit na bagay lang naman sa'yo. Tapos, dagdag ko po ko talaga, panalangin mo na lang, Lord, baguhin po ni Lord. Yun po yung isip ng asawa ko. Still, walang It will away. happen. Mm. Yung iba maliliit na bagay lumalaki dahil hindi marunong mag-quit. Kaya hindi masama ang pag-quit. Di po, lalo na po sa mga Oo. magkakarelasyon, may mga pagkakataon, it's better to quit. Huwag mo nang ilaban, pagbigyan mo na lang. Kaya lang po lumalaki problema nyo, ayaw nyo parehong mag-quit. Isa pa, ayawan na kung sabi ng kaopisina mo ay mali ang ginagawa mo. Pero sa'yo, maliit lang na bagay. Quit, pasayahin mo na lang. Ay, okay lang yun. Boss mo naman magsasabi ko, tama o mali yung ginagawa mo. At kung minsan kaya ayaw nating mag-quit is because of pride. Yan. Kumisan po, Diba? yan ang po ang matindi. Ako, mali! Yung po, kumisan mag-asawa, magkarelasyon, ito po yung sumisira sa ating buhay. Yung salitang pride. What is pride? Pride means having an overly high opinion of yourself, being arrogant or too self-important. So, ibig sabihin, pride daw po ito. Ako mali. Ikaw mas magaling sa akin. Malabo yan. At dahil feeling mo mas matalino ka, ilalaban mo yung sarili mo. At Yes. dahil dyan, gumugulo po mo. Kaya maraming karelasyon or relasyon ang nasira dahil sa pride, no? Marami na naghiwalay, nag-divorce Oo. dahil sa pride. At tandaan nyo itong turo ng salita ng Diyos, pride comes before destruction. So, ibig sabihin po, pag nagpatuloy po kayo sa pride, may masamang mangyayari. Kaya, lalo na yung magkakarelasyon, mag-asawa, matuto po tayo magpakumbaba. Kahit parang kumisan hindi tayo mali, baba po natin ang ating pride, gagandaan natin. Mamaya, marami pa tayo pag-uusapan, tutuloy natin ang ating kwentuhan, kung ano-ano mga dapat, ang sitwasyon na dapat na tayong sumuko. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa magbuhay. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global. Bigger siya pamalik. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan mo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Ang life insurance with living benefits ay parang 911. Yes, besh! 911 hotline sa iyong buhay. Ganito yan. Normal day, happy ka. Going about your life. Pero biglang, bam! May emergency. Nagkasakit ka at nabigla kang nawala ng income. Hindi ka prepared. Eh di bigla kang nawindang. Hindi mo alam ang gagawin. Buti na lang, nandyan ang living benefits. Ang 911 ng iyong finances.
One call away at nandyan sila to the rescue. Kung wala kang living benefits at nawalan ka ng income, sinong tatawagan mo? Mga friends? Family? Si kapatid na mahilig magdahilan? Sasagutin ka ba nila? Well, good luck. Pero with living benefits, hindi ka nila i-ghost. When you need help, they are ready to jump in. Parang operator sa 911. Kaya wag mong iisipin na kinukuha nila ang pera mo. Nandyan sila para sagipin ka. Ito ang tandaan mo. Kung ikaw lang lahat ang mag-aasikaso sa emergency at loss of income mo, di ba ang sakit nun sa bulsa? Pero ang living benefits ay ang partner mo in crisis na magbibigay ng income replacement and will answer for expenses habang nagpapagaling ka. So next time, isipin mo si living benefits as your personal 911 hotline. Hindi mo sila laging kailangan, but when you do, nandyan sila. At hindi sila magtatanong na, bakit ngayon ka lang tumawag? Basta call and boom, they are ready to save the day. Ito po si Gina Christie na handang tumulong para magkaroon ka ng Financial 911 Hotline. O ano mga besh, gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, tawagan nyo lang po, Gina Christie. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano mga sitwasyon na dapat tayong sumuko. Sa ating episode na, I quit, ayoko na. na. O, review tayo. Number 1. Okay, ayaw na kung mali ang iyong ginagawa o pinaglalaban. Number 2, ayaw na kung tapos na at wala ka nang magagawa. Number 3, ayaw na kung ang iyong pinaglalaban ay yung opinion at maliit na bagay lang yan. Number 4 po, ayaw na kung ang iyong pinaglalaban ay maliit na bagay at lalong-lalo na ito po'y dahil sa pride. O, ito number 5. Ayaw na kung hindi plano ng Diyos ang ginagawa mo o pinaglalaban. Ito po'y napaka-importante nyo dapat maunawaan. Kung minsan po, marami po sa atin nilalaban natin, gusto natin. Pero dapat po ito tandaan nyo. Ayaw na pag alam nyo o nalaman nyo o may nagsabi sa inyo na ang inyong pinaglalaban ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos o gusto ng Diyos. Paano yan? Meaning, kapag hindi plano ng Diyos ang ating ginagawa, malamang hindi ito makakabuti sa ating buhay. Kapag ganito ang iyong sitwasyon, quit. Resign. Tigil na. Okay? So, siguro malamang ang tanong niya, anong plano ng Diyos sa buhay na? Ay, ito. Pag-usapan natin. Ayon sa salita ng Diyos, ang sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kumbaga, napakaganda ng mga plano ng Diyos sa ating buhay. Plano ng Diyos, number 1, to prosper So, you. ito po. Kailangan din yun. Sige, tanong niya, ano plano sa akin ng Diyos? Number 1 po, God wants you to prosper. God wants you to have a good life. Gusto ng Diyos gumanda ang buhay mo. Gusto ng Diyos financially umaayos ang buhay mo. Sir, gusto ba o gusto niya? Sir, ba't hindi na nangyayari sa akin yun? Baka mayroon kang ginagawa na hindi gusto ng Diyos. Kaya hindi umaayos ang buhay. Pero kung tatanungin natin ng Diyos, gusto ng Diyos na magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya di ba sabi natin kanina, "For I know the plans." Malamang plano mo rin yan. Kaya para ang nangyayari, hindi mo ina-align sa kagustuhan. Kaya marami po sa atin nasisira ang buhay natin dahil yung plano natin yung sinusunod. Yes. Ito na nga po sinasabi, tanong ko ngayon, ano ba plano ng Diyos sa buhay namin? Ito na. Ang plano ng Diyos, bigyan ka ng buhay na maganda, maayos, masagana. Yes. Yan po ang plano niya. Ayon po sa salita niya yun. Plano number 2 ng Diyos. Not to harm you. Plano ng Diyos na hindi sirain ang buhay mo. Na hindi ka masaktan. Plano ng Diyos yan na gumanda ang buhay mo. So sir, plano na lahat ng Diyos yan. Kung hindi nangyayari sa buhay ko, mamaya pag-uusapan natin. Pangatlong plano ng Diyos. To give you a hope and a future. Diyos po nagsabi yan, bigyan kayo ng pag-asa at bigyan kayo ng magandang buhay. Malamang ito na naman, sir, ba't hindi nangyayari sa buhay namin?
Ito na po ang kasagutan. Sir, paano ko malalaman lahat ng ito? Okay. Eto ha. Sabi nga malamang ito ang susunod din yung Ito na. tanong. Paano ko malalaman kung ano ang gagawin ko sa problema ang pinagdadaanan ko? So, ibig sabihin, ito So, specifically, yes. ito yung problema. So, balikan lang natin yung salita ng Diyos. Sinabi niya kanina, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." And then, kasunod pa yun. Ito na. Anong Oo. dapat niya gawin? And then, ano sabi? Then you call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So ito po, para malaman nyo specifically kung ano gagawin sa sitwasyon mo ngayon. Yun ang gusto mong malaman, di ba? May 4 na bagay kayong dapat gawin para malaman mo kung ano ang plano ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Number 1 na dapat Number mo gawin. 1, you need to call. Ayan, ibig sabihin po, call, manalangin ka, tawagan mo Tawagan ang Diyos. mo. Lord, tulungan mo. Ibig sabihin, have you done that? You pray? So you pray. So, Lord, pinag-pray ko no, wala naman nangyari. Baka hindi mo ginagawa yung number 2. Number 1, pray. Number 2, You need to come. ay, sir, ano yung Puntahan mo siya. Kung minsan po kasi ito, hindi tayo gano'ng kaseryoso. For example, pag meron kang liligawang babae, hindi pa pinupuntahan mo sa bahay. Sinasadya mo sa bahay. So, punto po ito, humanap ka ng lugar na makakausap mo ang Diyos. Paano yan? Pwede ka punta ng simbahan. Pwede ka punta ng prayer mountain. Pumunta ka sa isang lugar na talagang kayo lang ni Lord. Walang storbo. So, ibig sabihin po, hindi ka lang mananalangin. At kung talagang seryoso ka, pupuntahan mo siya. Yes. Ang pagpunta po ay signal, sign na seryoso kang solusyonan ng problema. Correct. Oo. Number 3. Number 3, you need to pray. Yan. Then God will listen. Ang Yeah. ganda ng pangako, di ba? Manalangin ka sa Kanya. Kapag ginawa mo ito, makikinig siya sa'yo. Ang sabi natin kanina, you need to call, you pray. Pangalawa po, ay ikaw ay dapat pumunta. At ang pangatlong sabi ng Diyos, pag ikaw nag-pray, ikaw nagpumunta, God will listen. Pangako niya yun. So, ibig sabihin, automatic po, pag ginawa mo yung dalawang una, yung pangatlo mangyayari, God will listen. Ay, pero baka sabihin nila pwede ninyong sabihin ginawa ko na yan. 1, 2, 3. pero wala I namang call, nangyari. I go, Oo. at wala naman nangyari. Ang sagot namin, baka hindi ninyo ginagawa ang step number 4. Ito yung number 4 normally po na hindi natin ginagawa. Sabi sa number 4, you need to seek with Him or seek Him with all your heart. Then, you will find Him. Ito po yung pangako. Manalangin ka. Puntahan mo siya. At ang pangako, makikinig siya. Listen lang ha. Hindi dahil nakinig ang Diyos, sasagutin ka na niya. Correct. Hindi po. May pang-4 siyang requirement. Ano yung pang-4 na requirement? You need to seek Him with all your heart. Buong puso at kaluluwa. At ano sagot ng Diyos? Pag ginawa mo yung pang-4, you will find Him. Tatakpuan mo ang Diyos, malalaman mo ang gusto ng Diyos na gawin mo sa sitwasyong meron. Ang galing, may prerequisite pa. Yes. So, ulitin lang po natin ang ating pinag-usapan ano-ano mga sitwasyon na dapat na tayong sumuko sa ating episode na I quit! Ayoko na! Number 1, ayawan na! Kung mali ang iyong ginagawa o pinaglalaban. Correct. Number 2, ayawan na kung tapos na at wala ka nang magagawa. Pangatlo, ayawan na kung ang iyong pinaglalaban ay maliit na bagay lang. Ayawan mo na, maliit na bagay lang. Oo, kung arrangement lang yan ng kung ano sa bahay, bigay mo na. Number 4, ayawan na kung ang iyong pinaglalaban ay yung iyong opinion at maliit. Mainit na. Mainit na ang usapan. Yes. Okay, number 5. Ano po yan? Ayawan na kung hindi plano ng Diyos ang ginagawa mo o pinaglalaban mo. Correct. Pag ginawa niyo po itong mga bagay na to, okay lang po. Sana marami tayong natutunan na tunay na magpapaganda ng ating buhay. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal sa buhay. Closing prayer Panalangin tayo, tayo. sir. Amang nasa langit, salamat po sa pagkapaalala niyo po sa amin na hindi po pala lahat ng pagkakataon ay dapat kaming lumaban. May mga pagkakataon, okay lang po palang sumuko. Lalong-lalo na po kung ang ginagawa namin ay hindi ayon sa iyo, kaloob.
Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya ni Garcia. Ako na po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Muglobad, gaganda ang mundo.